Yung pong Professor Leyco, no, in-announce po ni bagong Senate President Alan Cayetano, the Senate is under attack. Under attack daw, ano, inaatake. Although mukhang panic attack lang po pala yun, ano, kasi hindi naman pala inaatake. Pero inanunsyo niya yon live gabi sa Pilipinas, so araw sa ibang sa ibang bahagi ng mundo, sa Amerika, sa Europe, ano po. So narinig po yun ng mga maaaring mag-invest dito. So nagulat sila, ano nangyayari ron? So parang ano yun, tatabangan lang sila. Ganon. Kasi parang ang gulo pala dyan. Yung ganon. Hindi naman nila maintindihan na nag-panic attack lang pala yun eh. Yung mga senador na nandoon sa Senate building noon, ang inatake pala ay yung mga NBI, mga law enforcers sa labas, ano po, ng Senado, nandoon sa kabilang wing ng GSIS building side na. 44 shots po pinaputok sa kanila. Pero hindi naman po makukuha ng foreigner yung detalyes na ganyan, ano po? Opo, nakita po yan ng buong mundo. Kaya nga po sabi ko, umalingaw-ngaw yung ilang putok na yan sa buong mundo. At yung mga nag-i-invest sa atin, actually, bumababa na. Humihina na ang investment. Isa po yan sa dahilan na kung bakit humihina ang halaga ng piso, yung dolyar na ini-invest sa Pilipinas ay nababawasan. Ibig sabihin po niyan, ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan ng mundo sa Pilipinas nababawasan. At marami naman po tayong mga kapitbahay dito na maganda naman ang kanilang ekonomiya kahit na hindi maganda ang takbo ng presyo ng petrolyo. Sila nakakatabi. Ang una po nilang hinahambing sa atin ang Vietnam. 1974, wasak ang Vietnam. Pero ngayon, nakapagtayo sila ng mga pabrika, maraming mga mamamayan ang may hanap buhay na ngayon. At parang talaga pong nakabangon na talaga sila doon sa kanilang pagkakadapa dahil sa gera. So okay na sila ngayon. Pagka mga investor titingin sa Asia, titingnan nila sino bang nandiyan dyan? Pilipinas, Vietnam, andyan ang Malaysia, Thailand, andyan dyan ang Singapore. So pagpipilian nila, saan nila ilalagay ang kanilang mga puhunan? Sa Pilipinas ba na nagbabarilan sa loob ng Senado o sa facility, sa premises ng Senado? Nagpapalitan ng liderato my goodness, meron tayong sitting, may Senate President tayo, pero isang boto lang daw po pala. Dalawang boto ang kanyang ang kanyang lamang, naka 13-11 siya. So ngayon, dalawa ang tumawid, mapapalitan siya. Ang majority naman, isang boto lang. So, magiging lame duck itong Senate President na ito pagka siya po ay humihingi ng boto ng kanyang Senado. So, next week will be another period na malamang ang mga mamamayan ay makikinig na naman. Ano ba mangyayari sa Senado? Ano mangyayari sa impeachment? Kung ganun po napakalipis po nung pagka-majority, parang mapipilitan magkompromiso nitong Senate President. So, parang hindi maganda ang magiging palakad niya. Puro kompromiso gagawin, Tama po yun. At magkakaroon na naman kung kompromiso, magkakaroon lagi ng negosasyon. Huwag lang sa malaglag. Para sa akin. Opo. Anong ibibigay mo naman sa akin? So, napakahina po ang tinutuntungan ng Senate President ngayon. Hindi ko na nga po iniisip yung puhunan ng dayuhan na ipapasok po rito. Iniisip ko na lang yung turismo na lang ng mga dayuhan, papasok dito ng mga turista. Parang, pupunta ba ako dyan? Nagkakagulo dyan. Yung Senado nila, under attack daw. Yung gano'n. Hindi naman siyempre aalamin na ng turista kung ano talaga yung totoong detalles doon na sobrang labis na pala pagpuputok lang ng Senate security ang naganap. 44 shots ang ipinutok nila sa dadalawang tao sa kabila na halos hindi na nakapagpuputok man lang, tumakbo na lang. Yung ganun hindi naman malalaman na ng dayuhan yun na turista.
Ano lang niya, Tama wow, po. Senate President na mismo Pero- nagsasabi nito, the Senate is under attack. Ganun po eh. Opo. Opo. So far naman, wala pa akong naririnig na travel warning sa Pilipinas. Wala pang advisory. Pero binabantayan po tayo ng lahat ng bansa sa mundo para magbigay ng advisory, ng warning sa kanilang mga mamamayan kung gagalaw o pupunta sa Pilipinas. Wala pa naman po. Pero napakahalaga na magkaroon ng resulta ang investigasyon. Ang dami pong nag-iimbestiga doon sa putukan na yun. Pero mukhang marami ang nagsasabi na dapat independent, dapat ay credible. Pero so far, ngayon naman, ang nag-iimbestiga ay yung mga involved. Involved ang Senado, gusto nilang mag-imbestiga. Involved ang NBI, gusto rin mag-imbestiga. Involved ang pulis. So sino po ang mag-iimbestiga dyan para magkaroon ng kapanipaniwala na resulta at mapakalma. Kailangan po kalmahin ng pamahalaan ang pakiramdam ng mga tao dito sa loob ng Pilipinas at saka sa ibang bansa. Kailangan makalma tayo. Sa ngayon, hindi po, ang pakiramdam ko po, hindi yata kalmado ang Pilipinas, mga Pilipino, sa mga nangyari nung nakaraan dyan sa Senado, at hindi pa rin po tayo panatag na magiging maayos ang takbo ng ating pamahalaan sa mga susunod na araw. Lalo na po siguro yung mga taga-labas, mga ibang bansa, nagmamasid lang sila. Tapos pagka nagkaroon po ng advisory ang kanilang mga bansa against travel to the Philippines, napaka-hirap na po sa atin. One thing sure, ano po, ang mga foreign tourists, kinokompara nila ang mga presyo ng kung paano magbiyahe sa iba't ibang bansa, halimbawa sa Southeast Asia, pero pareho pa naman yung mga attractions natin. Sun, sea, and sand. Ano po yung maaraw, may dagat, may buhangin, ano po. Pare-pareho offerings natin no? Ang Malaysia, Thailand, ano po, ano. Yan ang mga ino-offer. O kaya yung kultura natin, pare-pareho mga Malay, ano po. So, pag kinokompara pong ganyan, tinitingnan din po yung presyo, ano po, tsaka yung kaayusan. Oo. Tsaka yung sasakyan. Opo. Nababalitaan po ba sa ibang nababalitaan po ba sa ibang bansa, Professor Leico, itong halimbawa, napalpak ang sasakyan dito, ang transportasyon papunta sa mga tourist spots. Hindi maganda yung airport, mahal ang pasahe, ang hirap sumakay ng bus o jeep dahil sira-sira ang kalsada, mga ganyan. Tapos, pagka bumagyo, baha kagad dahil ninakaw. Nababalitaan ba yan na kinulimbat, dinambong ang pera para sa flood control, mga ganyan, gumawa ng mga fake flood works, mga ganun po. Balita rin ba sa mundo yan, sir? Opo. Merong mga travel industry association na nagbabalitaan sila. Maaring wala pa pong travel warning sa atin. Pero balitang-balita po yan. Mahirap ang sasakyan. Lalo na, nagkaroon pa ng brownout last week. At nagpapatuloy pa rin ng mga brownout. Hindi po yan maganda. Balita po yan. Pero doon sa mga adventurous na mga turista, yung mga kabataan, sa kanila, okay lang yan. Maglalakad sila. Kaya nga po, minsan makikita po ninyo dito sa Maynila. Meron po diyang mga grupo ng mga turista na naka-backpack, naglalakad. Mga adventurous. Pero at saka po nagtitipid yan, yung mga backpackers. Tipid po yan. Pero yung mga turista na malaki ang gastos, tumitigil sa mga hotel na magaganda, kumakain sa restaurant, nagpupunta po sa mga beaches natin, naaapektuhan yan kasi sila yung mga middle age. Hindi sila pupunta sa mga lugar na mangangamba sila kung sila makakaranas ng brownout, makakaranas ng transportation problem, o kaya magpuputukan doon sa Senado. Hindi po maganda yun. So, talaga po para po sa kapanatagan ng ating mga mamamayan, kailangan po magpalabas ang ating pamahalaan ng resulta ng investigasyon sa lalong madaling panahon. Ano ang nangyari? Sino ang culprit nito at ano ang gagawin nila? Ngayon nga po, nabalitaan ko rin na
pati pala yung Senate Sergeant at Arms, hindi Oho. naman po pala dapat nagpapaputok ng warning shot dahil hindi na po siya pulis. Oho. General po si General Aplasca, pero civilian na po siya ngayon. Oho. Ngayon, hindi po daw katanggap-tanggap. Ito po yung pagkakarinig ko sa mga ibang analyst na ang Staff Sergeant at Arms ay ang Senate Sergeant at Arms ay hindi po dapat magpapaputok ng warning shot. Oho. Wala po silang ganung authority. Oho. At Pagkakaalam. ang pinaputukan niya ay law enforcer. Kaya nga po sabi ni Ombudsman, sino ba siya? Bakit nagpaputok doon sa law enforcer? Oho. At nag-identify naman daw yung NBI. Tinanong Oho. sila, sino kayo? Sabi Oho. nung NBI. Tapos pinaputokan sila. So, medyo may problema po yata tayo. Oho. Tsaka si civilian, dating retired General, Major General Aplasca, civilian na siya ngayon, siya mismo umamin pala, sir, na ang pinaputukan niya ay mga anino raw na aninag niya lang, 2 o 3 tao. Actually, 2 lang. Isang NBI agent, tsaka isang blue guard, kumbaga. 2 lang pala talaga. Pero nag-warning shot daw siya. Bakit ganun? No? Anino lang naman. Nakikita niya. Hindi. I'm sure meron dahilan si Major General Aplasca. Meron siyang dahilan. Kaya nga po mahalaga na ang investigasyon ay i-conduct ng isang independent na ahensya o independent na grupo at magpalabas agad-agara ng resulta. Huwag na pong patagalin dahil habang tumatagal yan, lalo pong nadadagdagan ang kwento, hindi po magandang pakinggan yun dahil ngayon nga po, ang dami ng nakakatawa na po ang mga nangyayari sa Senado. Nakikita ko po yung mga memes, yung mga pinopost sa social media. Oho. Yung mga best actor, best actress. Oho. Hindi na po maganda yun dahil ang respeto ng institusyon ang nakasalalay po dyan. Hindi po yung mga tao. Dahil yung mga senador, mawawala rin po sila. Pero yung Senado, as an institution, will continue. Ngayon nga po, kinukumpara ang Senado natin ngayon sa Senado na kapanahunan nila Claro M. Recto, panahon nila Ninoy Aquino, nila maraming mga senador na nagbigay ng respeto sa ating pong institusyon. At pinapakinggan po natin ang kanilang mga salita. Pero ngayon po, maski na yung mga ilang senador na narinig ko, nahihiya po sila sa kanilang institusyon sa ngayon. Kaya po dapat agad-agaran, huwag na pong patagalin pa. Forthwith, ika nga, ayusin at itatag at itayo ang Senado muli. Sila po mismo ang nag-a-admit na may problema.